Yan, so crowd morning po muli sa ating lahat. Sa gabing ito ay tuturo natin ng konti itong ating bagong laro sa ating pong Metaverse Crypto Edition. Kasi nagsimula na po yung Crypto Edition noong February 18, pero dahil nga hindi pa nakalabas yung mga coin doon sa MCX ay hindi pa tayo makapaglaro. Pero una na nilang linabas yung tinatawag na mini game. Kung kaya yun, pwede rin manalo doon, pero medyo mahirap din doon na makakuha ng premyo, gawa ng kailangan kasi ay ma-perfect mo, ma-perfect mo yung hindi mo ma-perfect almeno 8 ang makuha mong tama doon sa 10 game doon sa sa mini game. Pero dito po sa ating pong metaverse si coin race ay medyo mas madali siya kasi nga ay nakikita kasi natin doon kung ilan yung binili natin. Yung ilan yung binili natin, at least doon mo makikita yung kung panalo ka na o tumubo ka na doon sa price na binili mo. Hindi mo na kailangang isulat pa kasi dati sinusulat natin sa MTX, di ba, yung unang laro. Pero dito, dahil 3 coins pa lang yung nakalabas, pwede ma-memorize mo na siya. At saka makikita mo doon. So, bago tayo pumunta doon sa actual, ay di muna, balikan natin po yung pong paliwanag dito sa ating pong Metaverse Crypto Edition. Punta lang po tayo dito sa ginawa nating PowerPoint. Balikan lang natin ng mabilis para mas maintindihan natin. Okay. Metaverse Crypto Edition. Ito na yung atin. Yan, ito na. Ayan, so ito yung PowerPoint na galing mismo sa company nung nag-on call sila bago po i-launch yung crypto edition ho. At ito yung overview na makikita natin. Sa overview ay kukuha tayo ng package, yung po yung tinatanong ninyo mamaya kung paano tayo kukuha. Para makakuha tayo ng LPC na tinatawag, ito LPC o whitelist spot, para makapagsimula sa laro. Ayan, si LPC o si Land Spot Credit tsaka si whitelist spot, dyan po kayo magkakaroon ng token. Yung LPC yan, Land Spot Credit, may kasama na po doon sa bibili nating package. At yung whitelist spot naman, random po yan. Ibig sabihin ng random, either ang makukuha nyo po dyan pag binuksan nyo, either platinum, gold, silver, or bronze. Which is, meron pag mataas po yung whitelist mo, ikaw yung mauunang makakabili doon sa pre-sale ng token na ilalabas. Okay? Ayan. Ayan, kaya nakalagay dito, Launchpad, buy new coins on pre-sale. Ayan, so meron tayong nakuhang dalawang gold whitelist dahil nga nanalo tayo doon sa race, doon sa naunang mini game. Then yung iba ay galing na sa package. Then yung MCX naman, trade listed coins on coin exchange. So kung ano yung mga coin na nandun, which is pupuntahan natin mamaya, doon na kayo magti-trade ng actual na po talaga yon. Then sa minigame naman, ito yung linalaro natin naman na huhulaan mo kung alin pong mananalo dun sa tatlo. Pero hindi ko na masyadong dinalaro ito kasi medyo ang hirap po kasing ma-perfect. Kaya mas nakatutok ako dito sa trading mismo ng coins na. Kasi nasa coin exchange na nga siya. Then meron po tayong weekly leaderboard, grow portfolio and advance in the leaderboard. So tapos na po yung kanina, parang tapos na po kanina yung weekly kasi nga nagbago na siya. Nagbago na siya kasi nalipat na ako sa League 2. Pero pag-usapan natin yung League 1 to League 2 kung paano. So ang prize pool po nito na makukuha natin, either USDC, Corbit, Chips, Pax, etc. So yan po yung pwede nating mapanalunan pag tayo po maglalaro na dito. Okay, next. Ayan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina.
The Metaverse Coin Launchpad serve as the gateway for early stage coins purchase with the Metaverse ecosystem during the pre-sale. So yun nga po, during the pre-sale, which is may pre-sale pa po tayo ngayon until March 10. Na-extend po uli hanggang March 10 po yung pre-sale. Kaya kung gusto nyo makabili ng mas murang token, bago po talaga yung matapos yung pre-sale, ay di samantalahin natin. To participate in the pre-sale, a player needs LPC o Launchpad credit and a whitelist spot. Yan nga po yung kailangan para magsimula sa laro. So, each pre-seed is split into 4 rounds. Pre-seed, seed, private, tsaka public. Yung pre-seed po, yan po yung sinasabi ko na pwede makabili dyan yung mga platinum holder. Pag platinum nakuha mo sa whitelist spot, doon sa random whitelist spot, nakasama sa package na bibilin mo, pwede ka nang bumili dyan. Pag yung nagbenta na sila sa pre-seed. Mamaya titingnan din natin din yung seed naman, yan po yung mga gold whitelist spot. Yung private, silver, yung public ay bronze whitelist spot. Yan po yung mga apat na pwede nating bilhin. Each round lasts from 1 to 2 days and requires a special whitelist spot. Ayan. Yung nga po sabi ko na platinum, gold, silver, tsaka bronze. The higher the whitelist spot share, the bigger price a player receives. Kita nyo? Siyempre, pag platinum nakuha mo, yung pinakamataas, edi mas marami ka pang makukuhang reward. So ito na po yung MCX o yung Metaverse Coin Exchange. The Metaverse Coin Exchange is the primary platform for trading virtual coins, enabling players to grow their in-game portfolios strategically. Coins pre-sold on the Launchpad are then listed on MCX and become available for trading. So yun po yung sinasabi ko sa inyo, pag nakabili na kayo ng package, magkakaroon na kayo ng coin, yun na po yung pang-trade natin doon sa coin na nandun na po sa exchange. To trade on MCX, players need to have coins and or metacoins. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na metacoins na kasama sa package. As a result of trading, the goal is to grow portfolio and win prizes. Ayan. Kaya ngayon hindi ko pinababayaan na malaglag ako sa top para makita natin kung ano yung premium makukuha natin. Ayan. So, meron tayong weekly leaderboard na sinasabi. So, alam ko ay nag-end nga ngayon kasi weekly nga po yung pagka-count nila doon sa leaderboard. I hope na nakasama tayo sa nauna kasi bago kanina magsara ay number 8 tayo doon sa top. Then, sabi dito, in the new game mode, we're introducing a completely reworked Crypto Edition leaderboard powered by a brand new league-based system with weekly prizes. Participation now will require an entry free in MC. Okay pa? There will be several leagues based on the total Crypto Edition portfolio value net worth. For example, ito na Kuya Edgar, yung sinasabi mo. League level 1 will welcome players with a total net worth of 0 to 4,999. So pag nakaipon na po kayo ng pag nagsimula na po kayo ng laro, kasi lahat naman po ng bibili nating package meron po yung coins. Kung bibili natin yung Pro, ay meron po yan na 1,000 coins. Kung bibilin po natin yung Elite, ay meron po yung 5,500. Pero 550 euro po yun. Ako po, binili ko lang po yung Pro, 1,000 lang po yun. At makikita nyo, napalaki ko na. Kasi nga, nakuha ko na yung strategy. Kung paano paramihin yung coin. Okay? Then, leg level 2 will open for players with 5,000 to 19,999 meta coins and so on. So, dahil yung 1,000 coin na paabot ko na ng 8,000 plus, mamaya titignan natin. So, nandito na ako sa league level 2. There will be 10 league levels available after the new game mode launch. So, hindi pa po natin alam yung level 3 to level 10 kung ilang coins ang required para makapasok ka doon sa league level 3 to level 3 kasi level 2 lang po yung example nila dito. Hanggang 19,999. So 20,000 level 2 ko. So ibig sabihin from 2001 up ay papasok ko na sa level 3. So ganon siya. Okay? Leaderboard rewards. We have also changed the way players are placed in the leaderboard. So from now
on, your position in the leaderboard will be calculated not based on your total net worth, but based on the P&L or yung tinatawag na profit and loss percentage for the given period of the league. Hindi na kasi doon sa portfolio. Halimbawa, nabili mo yung 5,000 yung elite package na may kasamang 5,500. Hindi ibig sabihin na 5,500 yung coins mo, ikaw ay makakasama na kaagad sa leaderboard. Hindi po. Nakabase po yung pag-ranking mo ayon sa portfolio na hawak mo, pero nakabase din po yung sa profit and loss. Ibig sabihin, doon sa laro na ginagawa mo, yung transaction na ginagawa mo, doon din po nakabase. Combine po sila, yung naiipon mo sa portfolio at saka yung pagtitrade mo, yung kung gaano kakarami nagtitrade. So yun po yung binabasihan nila para makapasok ka sa leaderboard. The leaderboard league rewards are chips for the top places and league packs for all the participants. So mamaya titignan natin kung ilang chips po yung allotted na sa akin, kasi nakita ko number 8 ako. Yan, titignan natin mamaya. So ito naman po yung mini game na sinasabi ko, na mini games like the current coin race will be another fun element to engage players on a daily basis and reward them accordingly. Participation in the mini game will be limited in a number of attempts and will require some chips-based fee to play more. Important, coin race will offer prizes in USDC instantly. Okay. So doon sa coin race po, sa mini game po, pwede ka rin kumita doon ng USDC kung ikaw ay na-perfect mo yung 8 to 10 para makapasok ka doon sa top 60. Pag nasa top 60 ka, meron kang makukuha ng USDC. Pero dito naman sa coin race, chips po yung binibigay muna doon, tapos alam ko i-convert yun sa USDC. Kita niyo po, coin race will offer prices in USDC instantly. So ibig sabihin, pag nakapasok ka sa leaderboard, USDC yung makukuha mo. Ayan, parang ganyan, no? Ayan, mamaya makikita natin yan, yung leaderboard na aktual. Ayan, ito na po yung prize pool. The overall prize pool, what players can win on a regular basis, will consist of the following. So nakalagay po dyan, USDC prices and Corbett token prices, chips, Metaverse game packs, whitelist spot and LPC or land spot credit, MetaCoins, Crypto Edition Pro packages, Crypto Edition Elite packages, league packs. The prize pool will be announced every 4 weeks for the next 4 weeks. Okay. So monthly po nila i-announce yung prize pool. Lance timing phase 1. So ito na yung sasabi kong coin race na po, kasi ito na po yung tatlong naunang coins na pwede nating i-trade. Phase 1, the Launchpad activation February 18th will be the first major feature to go live, serving as the exclusive pre-sale hub for all new in-game coins before we hit the Metaverse Coin Exchange for trading. To kick these things off, the first 3 coins will be available for pre-sale with the following schedule. Pre-seed round, February 18-20, exclusively early pricing for platinum whitelist spot owners. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Seed round, February 19-21, wider access for early supporters with gold, whitelist spots and above. Private round, February 2022, special access for members with silver, whitelist spots and above. Then public round, February 2025, open to all holders of bronze whitelist spots. So nakabili na po ako ng 2 gold at saka 1 bronze dito. Hindi, isa pala ditong gold, yung sa sumunod na 3, doon ako nakabili ng gold. Last timing phase 1, ayan, the coin race mini game is relaunched on 18th of February. All the pre-sale rounds will start and end 11 AM UTC following the above mentioned schedule. So, everyday pong paglalaro sa mini game. Everyday, at nagpapalit po ng leaderboard yan everyday rin. Yan, last timing phase 2 and 3. Phase 2, Metaverse Coin Exchange
February 25, yun na nga po, nagsimula na, plus launch of the weekly leaderboards. On this day, the Metaverse Coin Exchange will be officially launched. Following the launch, the first 3 pre-sold coins will be officially listed on MCX, making them tradable with MetaCoins. This marks the beginning of your journey to build your portfolio and compete on the bi-weekly crypto edition leaderboard. Baka bukas sa nila yung pasok doon sa weekly leaderboard. Take into account that when coins first enter the market, there is a lot of volatility and excitement. So make sure you utilize this to your advantage. Okay. Launch timing phase 2 and 3. Phase 3. New Coinbase release February 25. Will introduce 3 additional coins for pre-sale following the same pre-sale structure as the first round. The first prize for the crypto edition leaderboard will be awarded 2 weeks after the first crypto leaderboard is launched. Okay. More to it, Tuesday 18 of February we will relaunch the coin race minigame available to crypto edition packs holder. Ayan, so hopefully bukas ilalabas na nila. Ayan, so ganito po siya. Ito po yung dalawang package na bibili natin, yung nagtanong kanina, at naka-pre-sale po siya hanggang March 10. Na-extend siya. Kasi yung extension dito hanggang February 28 sana, pero in-extend pa nila ng another 10 days. So hanggang March 10 na para makabili kayo niyan. Ayan, kita nyo po. Yung Elite, yan nga po, 550 euro, may 5,500 MetaCoins. Yan po yung gagamitin, MetaCoins na yan, doon po sa doon sa CoinRace. Tapos 3,300 Launchpad credits, 1 platinum whitelist spot yan. Mayroon na siyang nakasecure na platinum whitelist spot, so ikaw ang mauuna doon sa pagbili. Then 3 random whitelist spot. So yan yung 3 random whitelist spot, yan yung sabi ko na either platinum, gold, silver, or bronze din ang makukuha mo pag binuksan mo siya. Kasi random nga siya, hindi natin alam kung alin doon makukuha. Then ito naman yung mababa, ito lang po yung binili ko, pero naparami ko na nga, 1,000 lang po yung coins nito, 110 po ang price nito, euro. Dahil meron siyang 600 Launchpad credit, then 1 random whitelist spot. Sa nakuha kong random whitelist spot, bronze lang po nakuha ko. Kasi yung dalawang gold whitelist spot na nakuha ko, galing po yun sa napanalunan ko naman doon sa unang race minigame. Bago pa i-launch yung Metaverse Coin Exchange, doon ko po nakuha. So ganyan po siya. Sayang po yung paliwanag. Ngayon, ay papasok na tayo sa laro. Ayan. So kung mapapansin nyo dito, ayan nga po, ito po yung leaderboard na, at naging rank number 8 na ako dito sa League 2. Nasa League 2 na kasi ako. Ayan, number 9 na kasi natigil tayo sa pag-trade. Ayan, so nangunguna dyan si Ma'am Digna Limbo, talagang power talaga to si Ma'am Digna. Team Europe to, na Team Canada siya. Marurunong na kasi mga ito, kasi sa unang MTX pa lang ay talagang kumikita sila doon ng Corbit. Corbit ang napapanalunan nila doon. Hindi ko masyadong linaro yun kasi ang dami kasi doon pagtitradean medyo mabagal, kaya mas nagustuhan ko ito. Ayan, kaya makikita nyo, nandiyan ako sa number 9. So paano siya laruin? Bakit natin nakuha yung ganyang kataas na rank? Ito na, pupunta na tayo dito. Ayan. So ito na po yung actual na magti-trade na po tayo ng ating pong mga nakuhang coins. Yung coins ko po na nakuha ay 1,000 lang, at naparami ko na po, umabot na po yan ng 8,000 mahigit, kasi yung iba dyan nakataya pa dito. Tignan natin kung pwede ng harvest. 305. Ayan, hindi siya pwedeng i-harvest. Gawa nung tumaya ako ay 3.05 siya. Bumili ako ng 802. 802 na share, at ang value niya ngayon ay 2,366. Talo ako niyan kung ibebenta ko ngayon. Kaya hahayaan ko munang tumaas kasi bumaba. Kita nyo po. Dito ako nagbe-base sa araw na yan. Pag bumabang ganyan, dyan kayo bumili.
Diyan kayo bumili at pag tumaas na at nahigitan na po niya yung time na bumili kayo, kasi nung binili ko po yan ay 3.05 at ang price niya ngayon 2.95, huwag niyo pong ibebenta. Talo kayo diyan kasi meron pang gas fee yan na 5%. So titingnan natin dito naman sa isa. Ayan, dito pwedeng tumaya. Ayan, wala akong taya dito. So tataya ako dito ngayon kasi bumaba, kita niyo bumaba. So bilisan lang natin kasi mabilis po ito. Si Infinity Loop mabilis po nagbabago yan. So buy tayo. Usually binibili ko dito ay 400 yata. Ayan, 400 ang bibili natin buy. Sana maabutan pa nating mababa. Naku, biglang tumaas. Kita niyo po, 10.11 tumaas kagad ng 10.42. Kaya dapat mabilis po kayo dito. Ayan, so ayan, umakyat siya. So ngayon, kita nyo po, 10.42. O ngayon, dahil tumaas na siya, pwede na nating ibenta kaagad kasi malaki naman yung taya natin. So benta natin. Ganito po magbebenta niya. Bilisan nyo lang. I-click nyo lang po agad itong yan, bilog, para hindi nyo na ita-type, then sell. Okay, confirm. Ayun. Kumita tayo kasi tumaas siya ng 1065. Kita nyo? Bumili lang ako dyan ng bumili ako ng 10.42. Tumaas siya ng 10.65 kanina, nabenta natin. Biglang bumaba na naman, kita nyo? Kaya kumita tayo dyan. Malaki ang kinita natin kasi malaki ng taya natin eh. Kita nyo? 6,241 plus plus natin ito. Plus plus natin ito na 2,299. Di ano na yan? Magkano na yan? 8,000 plus na. Nakita nyo? Ito naman, nung binili ko ito ay 3.05, pwede ka pang bumili ulit dito. Dahil bumaba siya, bibili ulit tayo dito ng tatandaan nyo lang ito nung bumili kayo ng 3.05, wag nyong ibebenta ng mas mababa dyan. Pero dahil bumaba siya, pwede pang bumili ulit. Ayan, bumaba siya. So bibili ulit tayo ng another 800 ulit para pag tumaas, tsaka natin bebenta kaagad. Buy, trade, 800. Okay. 2, 3, buy. Sana hindi pa tumaas. Confirm. Naku, biglang tumaas. Kita niya, biglang tumaas 2.95. So kailangan yan, ibebenta mo yan, 3 dapat mahigit. Kasi biglang tumaas eh. Kaya dapat mabilis kayo. Nakita nyo? 2.95 na. Actually, 3 natin nabili 3 siya pumasok kita nyo? Hindi siya pumasok sa 2.95 kundi sa 3 dahil yung WAC 3 siya pumasok. So kailangan tumaas yan ng mga 3.2, 3.3 bago mo siya ibenta. O kaya sabay mo lang ibenta kasama yung 305 kanina. Bali 1,500 na yan. 1,600 na ibebenta dyan. Basta tumaas lang siya. So tignan ulit natin sa kabila. Ayan. So wala na tayong taya. So dito naman sa isa, medyo mabagal. Hindi ako masyadong nataya. 3 kasi ito. Medyo mabagal po ito. Ayan. Hindi ako nataya dito masyado kasi nga mabagal. Ayan. Mabagal. Hindi ako nataya dito kasi ano lang yan either 11, 12, 13, 14 lang siya. At saka ang baba ng price niya, ay mauubos yung limit kasi may limit lang po tayong 20,000 a day na pagbili dito ng shares. Doon sa MTX 5,000. Kaya mas gusto ko dito kasi mas mataas po yung limit dito, 20,000. At least doon ka bibili sa Infinity Loop, hindi ka agad mauubos yung 20,000 mo sa isang araw. Bago maubos yun ay kumita ka na ng malaki. Ayan. So ganun siya. So tignan natin. Ayan, tumaas siya. Ayan, 0.09. Panalo na dyan. Ibebenta na natin. Lahat. Ayan, tumaas na siya. So sell. Lahat na. Trade. Okay, sagad na natin 1.6. Sell. Panalo na tayo dyan. Naku, biglang bumaba ulit. Naabutan. Bakit? Di bali. Pero tingnan nyo po. Nakita nyo yung 1,000 na puhunan ko, napaabot ko na ng 8,722. So antay muna kung may bumaba uli. Ayan, pwede uli dito.
Dahil bumaba siya. Ayan, bumaba siya, bili ulit tayo. Buy. 400 ulit. O 500 na kaya. Ayan, buy. Huwag ka munang tumaas yun, bumaba ulit. Okay, yan. So nakita nyo, binili natin siya at the price of 9.61. O, pag umakyat yan, kahit na maging 10 o 9.8, benta na natin para kumita na ulit tayo. So yung po na mga yung pong leaderboard dito yung makikita sa play to earn. Click nyo lang po yung play to earn diyan sa baba. Then click po natin itong Coin League. Ayan, consistent number 8 pa rin ako. Number 9 ako kanina, napaangat ko. Kasi medyo malaking kinita ko doon sa dalawang pag-trade ko eh. Kita nyo? Number 8 na tayo. Yan, ito po yung iniingatan ko na wag malaglag dito. Kahit sa ayan, kita nyo si Motsko, umaataw din si Motsko, number 4 siya oh. Kita nyo? Si Digna hindi natitinag. Yan yung mapapanalunan nyo. Kita nyo sa kabila, yung chips na yan. Yan yung allotted chips na makukuha mo pag ikaw ay nakapasok sa leaderboard. Nang alam ko yung chips na yan po yung i-convert sa USDC. Okay ha? Ayan, I hope nasundan natin yung strategy na ginagawa natin So hindi po nakabase yan sa portfolio na dami ng portfolio. Kahit ilang pong pack ang bilhin nyo o package ang bilhin nyo, marami kayong kasamang metacoins. Pero kung hindi nyo naman masyadong dinadaro, hindi po doon nagbabase yung pag-angat ng rank nyo, kundi doon sa pagtitrade nyo rin. Kita nyo nga po, 1,000 lang magkano po ang pro, 'di ba? Ay ang elite, 'di ba nakita nyo pong elite kanina 5,500 ang laman. Ibig sabihin ay kumita na ako ng malaki kung i-convert ko yung metacoins ko. Kasi ang binili ko lang, ito lang pong binili ko, kita nyo 1,000 lang. Napaabot ko na ng 8,000. Magkano itong 5,500, 550 euro ang babayaran mo? Hindi ibig sabihin na kahit na bumili ka ng maliit, kaya mong palakihin. Basta makukuha mo yung strategy na gaya ng ginawa ko. Ganun lang. At saka, ang advice ko, kung hindi nyo mababantayan, i-pull out nyo muna. Tsaka kayo mag-trade pag yung mababantayan nyo kasi mabilis po yung galaw ng dalawa. Yung dalawa po mabilis ang galaw, si Infinity Loop at saka itong si Pixel Beat. Yan, mabilis po ang galaw ng mga ito. Ayan, bumaba na naman, 9.63. Hindi, tika. Hindi. 9.61 pala bumili tayo. So antayin nating tumaas ng konti. Pag yung arrow doon, yan lang po titignan niyo yung arrow. Pag arrow bumabang ganon, doon kayo bumili. Pag tumaas na siya at na-overtake na niya yung kapit nung time na bumili kayo, kasi bumili ako 9.61, 9.63 ay hindi pa natin bebenta kasi dalawa pa lang kasi may gas fee ng 5%, parang ano ka lang, tabla lang pag ganyan. So pag nag 9.7 yan, pwede na. Panalo ka na doon. Kasi marami naman yung taya eh. Ayan yung taya ko ay 4,800 na kita nyo. So ganun lang po yung ating gagawin. Yung isa, tingnan natin kung bumaba. Ayan, bumaba rin siya. Ayan, so wala akong taya. 2.96, bili ulit tayo dito. Buy. Buy ulit tayo ng 800. Okay, buy. Sana hindi tumaas. Naku, tumaas ng isa. Isa lang naman. Okay. So binili natin siya ng 2.97. Pag nag-3 above na siya, bebenta na natin. So ganun lang po I hope nakuha natin yung strategy para kayo ay makalaban din po sa Kaya nang sabi ko 1,000 lang po yung kapital ko dito, pero napaabot ko po ng ganyan kalaki at nakapasok na po tayo sa top 10. So, good luck na lang sa lahat ng makakapanood nito. Makuha nyo po yung strategy at kita-kita tayo sa top. Kita-kita tayo. Mag-meet tayo doon mga unity. Nandun na si Ma'am Digna, nandun si Motski. At I hope makita. Tignan nga natin kung may kakilala pa tayong iba dito pala. Balik tayo. Oy, number 6 na. Wow!
Number 6 na. Kita nyo? Oh, yan, umahabol na tayo kay Mots. Ayan, si Digna Limbo sa atin po yan. Si Bergie sa atin din po ito yata. Unit team din po si Bergie from Australia yan. Australia, hindi Austria. Yan. Ayan, magkakasunod na kami. Ayan, si G. Subin, si Ma'am Elisa ito, kung hindi ako nagkakamali. Nandito yan sa loob. Ayan, magkakasunod kami. Puro unit team yan. Andito na ang mga unit team. Congratulations. Congratulations po sa ating lahat. Ayan. Ganun lang po. Hatawin nyo na at dito na po tayo magkakapera. Ayan, magkakapera po tayo dito. USDC ang premyo. Okay? Okay ba bro? Naintindihan mo bro Danny? Hataw na bro Danny. Ikaw yung magaling humataw dito eh. Ay, kuwan ako, ay hindi ako makahataw dyan kasi may 80 euro ko a day. Mas maganda yung laro ko doon. Ako nga bro, tatlong trabaho ko Wala akong time dyan. time mo lang, yung Kaya, free time mong gawin. Sa free time mo lang gawin. Ako free time ko lang ginagawa. ah, Tayo. hindi